Hello mga kapatid, welcome back sa ating reaction video ngayong araw na ito. So medyo kakaiba tong bibigyan natin ng reaction video, may halong interesting to ah. Itong video na ito hindi ko pa to na panood. Kaya excited na akong mapanood tong video na to. Tumula kay Pinoy Mystery Channel. 3 beses namatay ang taong ito pero nabuhay pa rin. So, ano kaya mga sikreto niya mga kapatid? Meron ba siyang anting-anting? Meron ba siyang Meron ba siyang agimat o ang kanyang sikreto ay tapat na pananampalataya sa Panginoong Diyos? Mula kay Pinoy Mystery Channel, taong ito ay 3 beses namatay pero nabuhay pa rin. So tinatawag na panandalian lang siya. 3 beses talaga siya tong aksidente at namatay pero nabuhay pa rin tong taong ito. Pero panandalian siyang na punta sa langit. So kung trip mo at bago ka pa lang sa channel ni Pinoy Mystery Channel ay mag-subscribe ka na at wag mo na rin kalimutan i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga video na i-upload niya, at mag-subscribe ka na yun sa channel ko Pinoy Pinoy Mister Channel, at wag mo na rin kalimutan i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong reaction video na i-upload ko araw-araw. So minsan din guys, medyo medyo mahiyain din akong magsalita sa harap ng kamera, kaya medyo na hihiya akong maglakas ng boses. So trainingin natin ang ating sarili para hindi tayo mahiya kung may mga pang matagal na tayo dito sa ating reaction video. So ang original na video ito ay nakalagay na dito sa aking ang video ni Pinoy Mystery Channel. Nilagay ko dito sa ibaba sa aking description box. Kaya bisitahin nyo na lang ang channel ni Pinoy Mystery Channel. So idolong ko talaga ito. Sobrang kakaiba to. Sobrang galing to magpaliwanag ni Pinoy Mystery Channel. So wag na nating hintayin pa mga kapatid. Excited na akong mapanood to. So simulan na natin. Isang 8 taong gulang na bata na 3 beses namatay ito at nakarating sa langit. Binawian ng buhay si Landon dahil sa isang masaklap na aksidente noong taong mga 1997. Bagamat nasagip ng mga doktor sa ospital ang kanyang ina, ang ama nito ay pumanaw. Ayon sa pagsusuri ng mga doktor sa... So siguro kung ako ang akin lang to mga kapatid, siguro totoo siguro itong nangyari talaga to. Kasi wala naman talagang imposible sa Diyos eh. Kung talagang na kikita ng Diyos na napaka buti mong tao. So kahit hindi ka pero ka talaga na nakita talaga na sa puso ng Diyos na malinis talaga ang malinis talaga yung nasa puso mo na hindi yung pananampalataya sa kanya ay hindi pa kitang tao. So talagang hindi pa, kung totoo to siguro totoo talaga to, dahil wala naman tayong kayang content dito si Pinoy Mystery Channel na kasinungalingan eh. Para lahat totoo ito eh. Ito si Pinoy Mystery Channel ang galing magpaliwanag. So, matalinong tao to, kaya idolo ko ito. Carolina Medical Center. Mabuhay man daw si Landon, ito ay mayroong brain damage at hindi na muling makapaglalakad o makapagsasalita. Subalit matapos ang 2 linggo, nagising ito mula sa comatose. Hindi makapaniwala ang kanyang ina sa mga kwento ni Landon, kung saan siya napunta at sino ang kanyang mga nakita. Nakarating nga ba sa langit si Landon? Ang tanong. Totoo
Sakay ng kanilang kotse pauwi ang isang pamilya. Si Andrew ang ama, si Julie ang ina, at ang nag-iisang anak, ang 8 taong gulang na si Landon. Bago makarating ang mga ito sa kanilang tahanan, sa isang intersection, nabundol ang kotse ng isang ambulansya. Sa lakas ng puwersa ng pagkakabangga ay lubusang nawasak ang sasakyan na tagliyang ikinamatay ng ama. Sa gitna ng gulo, hindi alam ng mga sumagip na 3 ang pasahero sa kotse at naiwan sa likod si Landon. Wala nang hininga ang bata nung ito ay matagpuan, kaya madaling isinagawa dito ang cardiopulmonary resuscitation o CPR. Sa ikinagulat ng mga nagresponde, ang bata ay nabuhay muli. Subalit papunta sa ospital at habang nasa ospital, tumigil ulit ng 2 beses ang puso nito. Swertihan lang na ito ay nasagip ng mga doktor. Ayon sa ulat, basag ang bungo nito, nasira ang ilong at nabulag ang kanyang kalimang mata. Dahil dito, kinailangan ng bata ng operasyon upang ilagay ang 23 metal plates sa kanyang bungo upang suportahan ang kanyang utak at ibalik sa pwesto ang kanyang ilong. Ang ina nitong si Julie ay nakatamo naman ng mga broken ribs at collapsed lung. Swerte daw ang babae at nabuhay dahil ang pagkakabunggo ay sa tagiliran ng nagmamaneho. Sa loob ng 2 linggo, na-comatose si Landon. Ayon sa mga doktor, dahil sa pinsalang natanggap ng utak nito, mabuhay man ang bata, hindi na ito makapaglalakad o makapagsasalita. Ang sabi ng ina, I was so desperate that was okay. I would take that just to have him. He was all that I had. basta raw buhay ang kanyang anak, tatanggapin niya dahil ito lang ang natitira sa kanyang buhay. Nagpatuloy si Julie. I was very disappointed, heartbroken, and when I was eating at the funeral, and fussing at God, I don't understand why this happened. I don't understand why He didn't send angels to protect us. But in the very next breath, I'm praying as hard to Him as I've ever prayed in my life for Landon to live. Magamat may nanakit ito sa Diyos dahil sa hindi pagprotekta sa kanyang pamilya, humihiling ito na sagipin ng kanyang anak sa napipintong kamatayan. Mga nakaawang salita mula sa isang desperadang ina. Intensive care unit, 2 linggong walang pagbabago ang kalagayan ni Landon. Hanggang isang araw, gumising ito. Sa ikinamangha ng lahat, lalo na ng mga doktor, wala itong brain damage. Nagsasalita ng maayos at tila walang sakit sa katawan. Subalit sa gitna ng saya, hindi alam ng ina kung paano ipaalam kay Landon ang masaklap na nangyari sa kanyang ama. Kaya ang bungad ni Julie sa anak ay kung alam nito ang nangyari sa kanyang tatay. Hindi inaasahan ng ina ang sagot ng bata. Sabi nito, alam daw ng bata ang naganap dahil nakita nito ang kanyang ama sa langit. Marahil hindi ito pinaniwalaan agad-agad ni Julie at nagbistulang kwento lamang ng isang batang nagdideliryo. Subalit nagpatuloy sa pagsalaysay si Landon. Nakita rin daw nito ang mga kaibigan ng kanyang ama na sumakabilang buhay na. Madaling sabihin na ang bata ay nananaginip habang ito ay nasa coma o marahil nagkaroon ng mga alaala ng nakaraan. Subalit hindi ito ang tunay na ikinabigla ng ina dahil sinabi ni Landon na nakita rin ito ang 2 niyang kapatid. Hindi ito gali ang pinaniwalaan ni Julie sapagkat nag-iisang anak lamang si Landon. Hanggang naalala ng ina ang 2 nitong miscarriage, ilang taon bago nagbuntis ito kay Landon.
Dito nagbago ang isip ni Julie, sapagkat hindi nila kailanman binanggit sa bata ang masaklap na kaganapan sa buhay ng mag-asawa. Ganun pa man, ayon kay Landon, nakita nito sa langit ang dalawa pa nito. So ganito din yung kwento yung batang ano no, yung bata na naaksidente din na nakita daw niya doon ang kanyang lolo. Doon ay yun ay hindi kapanipaniwala daw, sabi ng kanyang ama at ina nung nagising siya sa isang aksidente. Nakita daw niya ang kanyang lolo sa langit. So dinescribe niya kung anong itsura ng lolo niya. So na talaga na nakilala talaga niya ang lolo at nakita daw niya doon ang kanyang kapatid na babae na hindi pa binapanganak. O nakita niya doon ang kanyang lolo na ganito daw ang itsura, at itong lolo niya ito hindi pa niya ito nakita kasi nung kasi hindi pa siya ipinapanganak noon, ay hindi niya ito kilala ng lolo. Pero kung napunta daw siya sa langit ay nakilala daw niya doon ang kanyang lolo. Itong lolo niya to namatay na lang to, hindi ito nakita ang kanyang apo. Kaya itong ang apo niya na disgrasya, nakita niya doon sa nasa langit, at itong bata na napunta daw sa langit at nakita din niya doon ang kanyang lolo at ang kanyang kapatid ng babae na isisilang pa lang, at nakita din niya doon ang totoong itsura ng ating Panginoong Hesus. So research nila ito sa sa Google itong totoong itsura ng Panginoong Hesus daw, at niya ito na pati yung nakita niya ito na di ba, iwan ko lang kung nakapanood ba kayo noon sa sa bata na nalimutan ko yung kasi niya yung pangalan niya medyo mataba yung bata yon. Ngayon yung bata niya yun malaki na yon. Mga kapatid, isa ba itong milagro o isang katang-isip? Tanong na hindi madaling sagutin. Ang kaganapan ay nakamamanga hindi lamang sa dalawa, kundi pati na rin sa mga nakaalam ng pangyayari. Sa kasalukuyan, ang mag-ina ay namumuhay ng tahimik habang maiingay pa rin ang mga kwentuhan at mga balita hinggil sa kanilang karanasan. Mahirap paniwalaan na 3 beses binawian ng buhay si Landon noong taong 1997. Na ayon sa mga doktor, ito ay hindi na muli makapaglalakad o makapagsasalita. Subalit matapos ang 2 linggo, hindi makapaniwala ang kanyang ina sa mga kwento ng bata hinggil sa kung sino ang mga nakita nito sa langit. Mga taong hindi niya kilala at walang kaalaman. May katotohanan man o wala ang karanasan ng 8 taong gulang na bata, ito ay naging inspirasyon sa kanyang paglaki. Pangyayari na walang duda mananatili sa kanyang puso at isip. Kaya ang paalala sa lahat ng buhay ng isa ay mahalaga. Pag-ingatan ito at mahalin dahil walang nakatakda kung kailan ito babawiin. Nakarating nga ba si Landon sa langit? Mayroong mga naniniwala at mayroon din namang nag-iinala. Ang tanong, totoo ba? Well, ito si Landon, hindi pa talaga niya yun oras. Hindi pa talaga siya gustong kunin ng Panginoong Hesus. Lang siya kanina ng Panginoong Hesus, pinakita lang sa kanya ang langit. Pero hindi pa talaga niya oras, na hindi pa talaga siya na gusto na Panginoong Hesus na mamatay siya. Siya, kaya pinaramdam sa kanya ng Panginoong Hesus na ng milagro, pinakita lang sa kanya ang langit. Ngayon, katulad din yung kwento niya, katulad din yung si Burpo ba 'yon, yung bata, Kevin Burpo ba 'yon, kung
na alala nyo ang pangalan na yun, i-search nyo lang sa YouTube. Kevin Burpo ba yun? Yung nakita niya ang totoong itsura ng Panginoong Hesus at ang kanyang lolo daw na hindi pa niya nakita. Kasi hindi pa sila nakita kasi namatay itong lolo niya ay hindi niya ito nakita ang kanyang lolo. Kaya wala namang posible siguro mga kapatid kasi bawat isa sa ating mga tao ay nakatingin lang ang Panginoong Diyos sa atin kung anong ginagawa dito natin sa lupa, kung malinis ba ang ating puso, kung hindi ba tayo nang-aapak ng kapwa natin, kung tumutulong ba tayo sa mga kapwa-tao natin. So hindi importante ang kung ano ang reliyon mo, kung ano ang gaano kakayaman dito sa mundo. Ang importante kung sino ang natulungan mo. Yan ang sabi ng banal na aklat. Sino ang natulungan mo, kung sino ang nagsisisi ka ba sa iyong mga kasalanan bago ka namatay. So ganyan ang sabi ng banal na aklat. Okay, so napakaganda ng video mga kapatid, no? Totoo talaga para sa akin, totoo talaga ang Panginoong Diyos. So magkita-kita tayo sa susunod nating reaction video mga kapatid, at salamat sa inyong panonood at mag-iingat po kayo palagi at God bless po and peace out.